Ito na po mga Lodi ang unang 5 isha-shoutout po natin, sina Lodi Anisa Dico, Lodi Quiachone Lizer, Lodi Freddy Malandong TV, Lodi Pablito Manla at si Lodi Cedric Gabriel. Maraming salamat po sa inyo at sana'y marami pa pong mag-comment at mag-like. Salamat po mga Lodi. Ika-178 kabanata sa pagpapatuloy. Nagulat ang ating bida at sinabi na ano? Totoo daw ba ang sinabi niya? Sinabi sa kanya ng lalaking ito na oo, sinasabing. Ang pamilyang Hebi Peng ay tuluyang nalipol. Tinanong pa ng ating bida na kung gayon. Ano daw ang nangyari kay Peng Chunho? Tumugon ito na si Peng Chunho. O, ang ibig mong sabihin ay si Young Master Peng ng Windsword Battalion. Sinasabing nawalan din siya ng buhay sa pagkawasak ng pamilya Peng. Nagulantang sa kanyang narinig ang ating bida at sinabi na imposible. Dagdag pa niya na sigurado daw ba siya na ang may gawa nito ay ang Heavenly Demonic Cult. Tumungo ito na may pawis sa pisngi at sinabi sa ating bida na oo. Kinumpirma ito ng mga taong nasa lugar ng insidente. Ang pamilyang Hebi Peng ay winasak ng Heavenly Demonic Cult. Nakapikit na naiinis ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na abala na tayo sa Heavenly Martial Sect, ngayon pati ang Heavenly Demonic Cult ay sangkot na. At matapos sina Hagonchong at Mubi, pati si Peng Chunho ay nawalan na rin ng buhay. Naiisip pa niya ang mga ito at sinabi pa niya sa kanyang isip na maaari ko pa bang tawagin ang sarili ko bilang pinuno ng Windsword Squad. Iniisip ko na kaya kong protektahan ang mga taong kilala ko, ngunit nawala na naman ang isa pang tao. Nakilala na niya sina Peng Chunho at Mubi bago pa man siya pumasok sa pamilya Baek. Ang kanilang pagkawala ay nag-iwan ng mas malaking kirot sa kanyang puso. Sinabi pa niya sa kanyang isip na makikita ang mukha niyang nagagalit na maaari itong isa sa mga pakana ng Heavenly Martial Sect. At dapat akong magmadali at simulan ang isang ganap na digmaan laban sa Heavenly Martial Sect bago mahuli ang lahat. Mabilis na kumilos ang ating bida, at sinabi pa niya sa kanyang isip na bago ko isipin ang mas malawak na larawan, kailangan ko munang magtuon sa dapat kong gawin. Mula sa bintana ng bahay mabilis siyang umalis na tumalon sa ere. Makikita sa ere ang ating bida at sinabi sa kwento na hindi si Wumuon ang uri ng tao na gumaganti sa iba sa parehong paraan. Kung kabaitan man o sama ng loob, anuman ang kanyang matanggap, 10 beses niya itong ibinabalik. May kutob siya na ang insidente na ito ay maaaring kagagawan din ng Martial Heaven at ang Heavenly Demon Cult ang naipit. Dahil ito ay Martial Heaven, posibleng inatake nila ang pamilya Peng para lamang lumikha ng mas malaking poot sa pagitan ng Heavenly Demon Cult at ng Justice Coalition. Makikita ang batang ito na si Jeong Mugi ang anak ni Night Spear Devil at unang disipulo ni Wumuon na nagsasanay ng kanyang sibat. Nagulat ito nang biglang bumaba sa harap niya ang ating bida na nagtataka. At sinabi niya na hindi ba ikaw ang nagligtas sa akin noon sa Goryang Plains noon. Tumugon ang ating bida at sinabi na oo, ako nga iyon. Narito ako para makita ang aking disipulo. Napasabi sa kanya ang bata na ang iyong disipulo. Sandali, huwag mong sabihin na. Agad na natanto ni Jeong Mugi na ang lalaking nasa harap niya ay ang master na nahanap ng kanyang ama para sa kanya. Marami na siyang beses na narinig ang pangalan ng lalaki at bawat beses ay mayroong papuri. Gayunpaman, wala siyang ideya na si Wumuon ang nagligtas sa kanya, lalo na si Wumuon ang kanyang bagong master. Sinabi pa ng ating bida sa kanya na nagsasanay ka ba ng iyong martial arts ng masigasig. Masayang tumugon ito at sinabi na syempre po, master. Dagdag pa niyang sinabi sa kanyang isip na dumating na ang master na matagal ko nang hinihintay. Nagtanong sa kanya si Jeong Mugi na pero hindi ba kasama mo ang ama ko? Kailan siya darating? Si Wumuon na nakatingin lang kay Jeong Mugi. Ang seryosong ekspresyon ni Wumuon at bigla ang paghingi ng tawad ay nagpatigil kay Jeong Mugi. Napakahirap para sa sinuman na ipaalam sa isang anak ang pagkamatay ng kanyang ama. Bukod dito, si Jeong Hong at Jeong Mugi ay may napakalalim na pagmamahal sa isa't isa. Nanlaki ang mga mata niya. At sinabi sa ating bida na bakit daw himihingi ng paumanhin ang kanyang master, nang ganito dahil lamang wala ang kanyang ama. Naramdaman ni Jeong Mugi na parang biglang huminto ang kanyang puso. Mayroong kakaiba. Ang pakiramdam na ito. Mayroong talagang mali. Kahit napakahirap sabihin, kahit alam niyang masasaktan ang bata sa pagsasabi nito, kailangan pa ring sabihin ni Wumuon sa huli.
Bukod dito, alam niya na ang pagpapaligoy-ligoy lamang ay magdudulot lamang sa bata na mas lalong masira. At sinabi ng ating bida sa kanya na nawala ng buhay ang iyong ama habang nakikipaglaban para iligtas ang aking junior sister mula sa mga masasamang kalaban. Dagdag pa niya na namatay siya bilang isang bayani. Siya ang pinakadakilang spearman sa buong Murim, maging hanggang sa huli. Nagulantang sa kanyang narinig si Gyeong Mugi at nanginginig na sinabi na ang aking ama ay. At naalala pa niya ang naging paglalakbay nila ng kanyang ama na sinasabi niya na siguradong nakakasakal na, hindi ba? Tiisin mo pa ng kaunti, Mugi. Dagdag pa niya na hahanap ako ng paraan upang pagalingin ka, anuman ang mangyari. Dagdag pa niya na lahat ng ito ay kasalanan ko na hindi ka ipinanganak na may mas malakas na katawan, Mugi. Tumugon ito sa kanya at sinabi na hindi, ama. Ayos lang ako. Napapaluha ang kanyang ama at nakasimangot na biglang tumahimik. Habang sila ay nasa harapan ng apoy, sinabi ng kanyang ama sa kanya na siguradong gutom ka. Sobrang busog na ako ngayon, kaya't kainin mo ito. Sinabi sa kanya ni Mugi na hindi, ama. Wala pa daw siyang kinakain na kahit ano. Sinabi sa kanya ni Spear Demon na hindi, ayos lang ako. Hindi ako sapat na nakapanghuli ng biktima ngayon. Patawad, Mugay. Nakatingin lang sa kanya si Mugi habang puno ang kanyang bibig. At sinabi pa niya na bagaman palaging sinasabi ng aking ama na siya'y humihingi ng tawad para sa akin. Kahit sa bagyong buhangin sa disyerto. Kahit sa gitnang taglamig na buhawi. Siya palaging ang pinakamahabagin at mapagmahal na tao sa mundo. Malayo sa pagiging mahirap ang lahat ng mga pakikipagsapalaran at oras na ginugol ko kasama ang aking ama. Ang mga ito ang pinakamasayang sandali ng aking buhay. Dahil naramdaman ko ang walang katapusang pagmamahal ng aking ama. Sa pamamagitan ng kanyang likod at sa kanyang yakap. Nabitawan niya ang kanyang ginagamit na sibat at sinabi pa niya sa kanyang isip na kaya naman palagi akong nagpapasalamat. At pinangako ko sa aking sarili na tiyak na babayaran ko siya. Ngunit ngayon, hindi ko na kayang maibalik kahit kaunti sa walang katapusang pagmamahal ng aking ama. Na sinabi pa niya habang umiiyak na ama. Na nakatingin lang ang ating bida sa kanya na may lungkot sa kanyang muka. At sinabi sa kwento na ang Wicked Spear Demon, si Jeonghong ay isang taong namuhay ng matuwid at kinamumuhian ang kasamaan sa buong buhay niya. Nang una siyang pumasok sa Murim, binigyan siya ng palayaw na demonyo dahil walang awa niyang pinatay ang maraming tao upang ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Napaluhod si Mugi at sinabi pa sa kwento na ang kanyang pag-ugali mismo ay pag-ugali ng isang mandirigma at alam na alam ito ni Jeong Mugi. Iyon ang dahilan kung bakit nangako siya sa kanyang sarili na lilinisin niya ang maling akala na iyon sa isang pagkakataon. Habang nakaluhod si Jeong Mugi patuloy siyang umiiyak at sinabi na ang aking amang nagtrabaho ng mabuti para makakuha ng gamot para sa akin. Kaya bakit? Nakatingin sa kanya ang ating bida at sinabi niya na tiisin mo. Dapat mong tiisin ito. Hindi ko masabi na lubos kong nauunawaan ang nararamdaman mo, pero sa pagdaig lamang dito mo mapaplano ang bukas. Patuloy na umiyak si Jeong Mugi habang nangangalit ang mga ngipin nito. Nagulat ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na pagnanasa sa pagpatay. Sa isang iglap, ang mga luhaang mata ni Jeong Mugi ay nagniningning ng pagnanasa sa pagpatay. At sinabi niya na sino ang pumatay sa aking ama? Papatayin ko silang lahat. Sisiguraduhin kong papatayin ko silang lahat. Napasigaw ang ating bida at sinabi kay Mugi na huminahon ka. Kung ipagpapatuloy mo ito, maaari kang bumagsak sa isang estado ng key deviation. Sinabing muli ni Mugi habang patuloy na lumiliwanag ang mata na paano daw siya kakalma. Ang mga walang pusong pumatay sa aking ama ay marahil ay buhay pa. Hindi ba? Kailangan natin silang patayin ngayon din. Dagdag pa niya na ilalagay ko ang aking buhay sa panganib upang patayin sila. Papaslangin ko silang lahat. Mabilis na naglagay ng enerhiya sa kamay ang ating bida at sinabi na sa ganitong bilis, maaaring malagay sa panganib ang buhay niya. Na mabilis na nilagyan ng ating bida si Mugi ng kanyang enerhiya. At sinabi sa kanya na tunay na mandirigma ang iyong ama. Hindi mo ba gustong maging katulad ng iyong ama? Kung gayon, dapat mo munang matutunan kung paano kontrolin ang iyong sarili. Makikita ang muka ni Mugi habang nangangalit ang mga ngipin at namumuti ang mata na umiiyak.
Sinabi pa ng ating bida na ang pagtingin sa iyo ngayon, nag-aalala ako kung gaano kalungkot ang magiging damdamin ng Great Warrior Wicked Spear Demon. Medyo huminahon si Mugi nang sinasabi sa kanya ng ating bida na isipin mo na lang ang iyong ama. Nagbago ang kanyang mga mata habang umiiyak at sinabi na ama. Nakaluhod ito sa lupa na sinabi pa niya na patawad, ama. Talagang humihingi ako ng tawad, ama ko. Nakatingin ang ating bida sa kanya sinasabi sa kanyang isip na malalagay sana sila sa malaking gulo kung hindi ko ginamit ang aking hindi masisira na Celestial Master Immortal Art upang patahimikin ang kanyang balak pumatay. Dagdag pa niya sa kanyang isip na tulad ng inaasahan sa anak ni Geong Hong. Pambihira ang kanyang panloob na ki. Nakatingin sa kanyang kamay at sinabi pa niya sa kanyang isip na Geong Mugi. Kahit na ako mismo ang nagpagaling sa kanyang sakit. Mas magaling na ba ako ngayon kaysa sa taong iyon? Hindi mangyayari iyon. Wala akong kakayahan upang iguhit ang tanawin na tulad ng taong iyon. Kaya ko lamang masabi kung gaano kalalim ang kaliwanagan. Na nagbibigay daan sa taong iyon upang iguhit ang tanawin na maaaring magpahulog sa iyo sa isang panaginip na tulad nito. Dagdag pa niyang sinabi habang singkit na nakatingin sa kanya, kamao na bukod sa martial arts, kailangan ko ring magsanay sa ibang larangan. Hindi ko matatalo ang Heavenly Martial Sect gamit lang ang mas malakas na martial arts. Sinabi pa niya sa kanyang isip na makikita ang kanyang mata na higit pa. Kailangan ko ng mas higit pa riyan. Sumapit na ang paglubog ng araw na sinabi sa kanya ni Mugi na patawad, Master. Hindi ko nakontrol ang isipan ko. Tumugon ang ating bida na tama na. Kung ako ang nawalan ng magulang, mas malala pa siguro ang naging reaksyon ko kaysa sayo. Magkaharap sila na sinabi pa sa kanya ng ating bida na isasama na kita ngayon. Ayos lang ba sayo? Mabilis na tumugon sa kanya si Mugi at sinabi na oo. Naman Master. Makikita ang muka ni Mugi na sinabi pa sa isip ng ating bida na ang kanyang mga mata, na punong-puno ng kalungkutan, ay mas lumalim kaysa dati. Ang kanyang isipan ay lumago sa bagong antas sa loob ng napakaikling panahon. Nakatingin na nakangiti ang ating bida na sinabi pa niya sa kanyang isip na bata. Tulad ng ama, tulad ng anak. Tunay na taglay mo ang matatag na diwa ng dakilang mandirigmang demonyong sibat. Sinabi sa kanya ni Mugi habang makikita ang langit na pero. Gaano katagal bago tayo makarating doon, Master? Tumugon ang ating bida na hindi naman ito ganoon kalayo. Sumakay ka na. Napasabi si Mugi na ano? Nakasalabay sa likod ng ating bida si Mugi na namamanghang sinabi na paano daw ito naging posible. Na sila ay lumilipad. Nakatingin ang ating bida kay Mugi habang namamangha ito na sinabi sa kanyang isip na Wicked Spear Demon Geong Hong. Hindi ko kailanman malilimutan ang iyong kabaitan. At gagawin ko siyang aking tagapagmana mula ngayon. At dito na po nagtatapos ang ika-178 kabanata. Ika-179 na kabanata sa pagpapatuloy. Tulad ng pangako niya, nakarating ang dalawa sa lupain ng pamilya Baek sa loob ng ilang minuto. At sinabi sa kanya ni Mugi na kaya ito ang sikat na Iron Sword Baek family. Ito daw ay napakalaki. Sinabi sa kanya ng ating bida na oo, dito ka titira simula ngayon. Habang naglalakad sila sinabi ng ating bida sa kanya na ipinaliwanag ni Wumuon kay Jeong Mugi ang kwento ni Yuyu. At sinabi sa kanya na sa totoo lang ikaw ay mayroong isang junior sister. Tumugon ito at sinabi na paumanhin. Ako ba? May junior sister ako. Sumagot ang ating bida at sinabi na oo at ang pangalan niya ay Yuyu. At dahan-dahang sinabi ni Wumuon kay Jeong Mugi ang mga pinagdaanan ng batang babae. Habang naglalakad sila sa loob ng Baek House, sinabi sa kanya ni Mugi na isipin mong mangyayari ang ganitong bagay sa kanya. Gaano daw kaya ito kahirap? Sinabi sa kanya ng ating bida na oo, ngayon kailangan niyang malampasan ito sa pamamagitan ng pagsasanay kasama mo. Kayong dalawa ni Yuyu. Makikita ang bahay nila at sinabi ni Mugi na opo, Master. At sinabi sa kwento na pagkatapos pumasok sa manor, inintroduce ni Song Wumuon si Geong Mugi sa iba isa-isa. At pagkatapos sinabi niya na ngayon, ito si Yuyu. Sinabi naman sa kanya ni Mugi na kumusta, junior sister. Ang saya akong makilala ka. Tumungo ito ng malungkot at sinabi na hello. Nagulat ang ating bida at si Mugi nang bigla itong tumalikod
at napasabi ang ating bida sa kanyang sarili na hindi rin siya masyadong natuwa noon. May problema ba sa kanya? Huminga ng malalim ang ating bida habang nakangiting sinabi sa kanyang isip na ito ay isang bagay na kailangan nilang ayusin ni Mugi at Yuyu sa kanilang sarili. At mabilis siyang umalis at sinabi pa sa kanyang sarili na may isa na lang akong bagay na kailangang ayusin. At lumipat ang eksena kung saan may lumilipad na bagay at ito ay nabasag. At may nagsasalita na dalhan pa daw siya dito ng maraming alak. Ito pala ay si Song mukhang na kapatid ng ating bida na ngayon may gulo-gulo ng buhok. Lumapit sa kanya ang babae at sinabi na senior brother. Kailangan mo na itong itigil ngayon. Please! Sumigaw ito at sinabi sa kanya na Bio Jeong. Tama na ang mga kalokohan mo. Sinabi kong dalhin mo sa akin ang mas maraming alak. Sinabi sa kanya ni Bio Jeong na kung patuloy kang inom ng labis habang pinipigilan ang iyong ki, sasama ang iyong kalusugan. Hindi na katulad ng dati ang iyong katawan. At sinabi sa kwento na alala pa niya noon na ang taos-pusong pagsisisi ni Bio Jeong ay ang makipaghiwalay sa kanyang kasintahang si Song Wukang at pinili si Yocho para sa kapakanan ng kanyang pamilya. At nakatungo pa ito at sinabi pa sa kwento na dahil palagi niyang nais na makasama si Song Wukang, madalas siyang nagdusa mula sa pagkakaroon ng kasalanan. At pagkatapos ng ilang panahon, nang matagpuan ni Song Wukang ang kanyang lolo sa ina, ang Palm Emperor, at tumaas ang kanyang martial achievement. Siya ay talagang masaya. Ginugol niya ang mga hindi masayang araw sa tabi ni Yocho, nangangarap na makabalik kay Song Wukang, pero hindi na siya makakabalik. Matapos iwanan si Song Wukang, inisip niyang ang pagbabalik sa kanya ay magiging isang kasalanan. At magiging kahiya-hiya rin dahil may mga masayang araw na naghihintay kay Song Wukang sa hinaharap. Gayunpaman, nang ang pagkamatay ng Palm Emperor at Song Wumuon ay naging isang tiyak na katotohanan, si Song Daewong at Baek Jinjin ay parehong nawala. Si Song Wukang ay ganap na wasak. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang sekta, tumakbo siya patungo sa Heavenly Demonic Tomb, sinasabing wala ng paraan na maaaring mamatay ang kanyang maternal na lolo at nakatatandang kapatid na ganoon lamang. Matapos ang 4 na beses ng pag-alis at pagbabalik na nagdulot ng ingay, siya ay maghihiganti sa kabila ng halos buupang buhay. Nakaabot na siya sa kanyang hangganan at wala na siyang ibang choice kundi tanggapin ang kanilang mga pagkamatay. At nang hindi niya mahanap ang kinaroroonan ng kanyang mga magulang kahit gaano pa siya magsikap, siya ay nawalan ng pag-asa at nagsimulang uminom. Pagkatapos marinig ang balita, hindi makaalis si Bio Jeong sa tabi ni Song Wukang. At ang pag-aalaga kay Song Wukang sa buong araw ay naging kanyang pang-araw-araw na rutina. Kahit na sinumpa at tinakot siya ni Yocho, sinasabing tumigil na. Hindi nagkaroon ng lakas ng loob si Bio Jeong na muling pakawalan ang kanyang mahal sa buhay, na nasira ng walang katapusang dalamhati. Matapos nito, umalis si Yocho patungo sa Northern Sea Ice Palace para sa Ice Flower Marriage. Hindi siya nag-alintana kahit kaunti. At patuloy lang siyang nandoon sa tabi ni Song Wukang. Sinabi pa nito na senior brother. Kailangan mong malampasan ito. At huwag nang lumampas pa dito. Tumugon sa kanya si Wukang at sinabi na bitawan mo ako. Ano bang alam mo? At itinulak niya ng malakas si Bio Jeong habang sinsabi pa na umalis ka na at mag-alala ka na lang tungkol sa salot na si Yocho. Sakto namang dumating ang ating bida at ito ay napatama sa kanya. Na nakatingin ang ating bida sa kanyang kapatid na may galit na reaksyon ng muka. Tumingin sa kanya si Bio Jeong at sinabi na sandali. Ikaw ay si. Nagulat naman si Wukang nang makita niya ang kanyang kapatid at sinabi na ano ang nangyayari. Agad namang sinapak ng ating bida ang kanyang kapatid. Napahawak sa kanyang bibig si Bio Jeong at sinabi sa kanyang isip na ang taong ito ay siguradong si Song Wumuon. Habang nakahandusay sa sahig si Wukang sinabi niya na Big Brother. Ikaw ba talaga yan? Dagdag pa niya na talaga daw bang buhay siya. Umiiyak pa nitong sinabi sa kanya ito ay hindi isang panaginip, tama ba? Tumingin sa kanya ang ating bida at sinabi sa kanyang isip na oo, siguradong nahirapan ka. Tiyak na nasa sobrang sakit ka na halos gusto mong kalimutan ang lahat sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Itinikom ng mahigpit ng ating bida ang kanyang kamao at sinabi pa sa kanyang isip na subalit, sa ganitong mahinang isip, wala kang magagawa, aking hangal na kapatid. Akmang susuntok na naman ang ating bida at sinabi pa niya na dapat ka pang bugbugin ng mas marami.
Maririnig ang boses ni Song Wugang sa labas ng bahay. At sinabi pa niya na Big Brother. Napahampas ito sa pader habang dumadaing ng sakit. Nag-aalalang sinabi ni Bio Jeong na senior brother. Sinabi naman ng ating bida sa kanya na nagbalik na daw ba siya sa kanyang katinuan. Makikita itong umiiyak na sinabi pa ng ating bida sa kanya na nawawala ang ating mga magulang. At pagkatapos ay pumanaw ang ating lolo sa maternal. Malamang akala mo patay na rin ako. Lumuluhang sinabi nito habang naiinis na oo. Kaya ako naging ganito. Sinabi sa kanya ng ating bida na ayaw kong tanungin kung paano nangyari ang sitwasyong ito. Ang mahalaga ay ang iyong kasalukuyang nakakapanghinayang na anyo. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na nang malaman mo ang tungkol sa ating lolo at sa aking pagkamatay at nang mawala ang ating mga magulang, nalungkot ka ba? Gusto mo bang maghiganti pero nabigo ka at hindi mo magawa? Dagdag pa niya kay Wugang na makikita ito na kung ganon, sa halip na malulong sa alak, dapat kang nagsikap na malampasan ang iyong kalungkutan at maging mas malakas. Makikita ang muka ng ating bida at sinabi pa sa kanyang kapatid na ikaw ay talunan. Ang kasalukuyan mong hitsura ay tulad ng isang talunan. Tumugon itong umiiyak at sinabi na patawad Big Brother. Talagang humihingi ako sa iyo ng kapatawaran. Bumaling na ang ating bida at sinabi sa kanya na hindi na ako mananatili dito. Magiging mas mahirap para sa iyo kung patuloy kitang makikita sa estado na ito. Kaya alis na ako. Tumungo ito at sinabi sa kanya habang pumapatak ang luha na maraming salamat Big Brother. Dagdag pa niya na kapag wala na ako sa estado na ito. Itinikom ang kanyang kamao at sinabi pa na kapag naging tao akong hindi pinapahiya ang pangalan ng ating lolo at sa iyo, hahanapin kita, Big Brother. Unti-unti nang nawawala ang ating bida at sinabi niya sa kanya na okay sige. Hihintayin kita. Umiiyak itong nanginginig ang katawan at pumikit na sinabi na Big Brother. Ang Big Brother ay buhay. Mabilis na lumapit sa kanya si Bio Jeong at sinabi na kailangan mo munang gamutin kaagad. Sinabi sa kanya ni Wugang na Bio Jeong. Umiiyak pa nitong sinabi sa kanya na pasensya na sa pagpapakita ng mahinang bahagi ng sarili ko sa ngayon. At hindi na kita papag-alalahanin mula ngayon. Maluha-luha ni Bio Jeong na sinabi na senior brother. Nagyakapan sila at sinabi pa sa kanya ni Wugang na ang mga sinabi ko hanggang ngayon. Hindi ko ito sinasadya kaya pakiusap kalimutan mo na ito. Dagdag pa niya talagang humihingi ako sa iyo ng kapatawaran. Tumugon ito at sinabi sa kanya na alam ko, senior brother. Ngayon na buhay pa ang iyong kapatid, pakiusap magpatuloy ka. Habang makikita ang ating bida tumugon si Wugang na oho. Salamat Bio Jeong. Sinabi naman ng ating bida sa kanyang isip na Wugang. Patawarin mo ako dahil ito lang ang magagawa ko sa ngayon. Hindi naman sa hindi ko nauunawaan ang iyong kalungkutan. Kung ikukumpara sa akin, mas mahaba ang panahon na ginugol mo na hiwalay sa ating mga magulang. Tiyak na nalungkot at nasaktan ka. Kaya nang marinig mong nawawala ang ating mga magulang at napatay na ako. Tiyak na parang nawalan ka ng lahat. Dagdag pa niya na ngunit, panahon na para mapagtagumpayan ang sakit na yon at bumangon. Iyan ang dapat nating gawin para sa ating ina at ama. Aking mahal na kapatid. Wugang. At dito na po nagtatapos ang ika-179 na kabanata.